Tara, sama kayo sa trip ko. Sa previous video natin, binisita na nga natin ang Marawi at Iligan City. Kumikot na nga din tayo sa Camiguin. In this video, Bukid na naman ang iikutin natin. Dito na nga kami nagstay sa Bukidnon and maaga din kaming umalis sa accommodation. During this time, madami pang ginagawang kalsada papunta ng communal ranch. And as you can see, medyo foggy pa nga nung time na to. Medyo madami pang ating roadworks dito sa communal ranch nung time na to. Maya-maya pa nga, nakarating na rin kami sa communal ranch. Medyo may konting lakad lang to from the drop-off point. And ganun din dito sa loob since malawak nga itong ranch. Isa nga sa mga iconic spot dito ay itong lake sa gitna. Pagdating nga namin, medyo mafag pa din and medyo hindi maganda yung lighting sa pictures. Kaya naman, nag-breakfast muna kami sa may parking. After nga kumain, nag-start na kaming mag-drone shots. And ito nga yung ilan sa mga drone shots namin. Kalahating araw nga kami inabot dito sa communal ranch. Medyo madami nga din kasing pwesto na pwedeng pagpicturean and pagvideohan. And ang dami din naming nakuhang drone shots sa area na to. If wala kayong drone, may nag-o-offer dito for a fee. Also, pwede nga din dito mag-horseback riding. And pwede din magpa-picture lang sa mga kabayo. And one reason nga kaya kami nagtagal dito ay dahil dito. After sa communal ranch, dumaan na nga din kami sa Lover's Lane. This is also one of the famous landmark here in Bukidnon, offering a breathtaking view of the nearby mountain range. After dito, bumalik muna kami sa accommodation para mag-charge and magpahinga. Supposedly, meron pa sana kaming isang falls na pupuntahan. However, medyo sumama na yung panahon during this time. Unfortunately, medyo malakas nga yung ulan nung time na to. And dahil doon, hindi na nila inaalaw na tumiretso kami dun sa falls. Pero parang delikado na talaga. Hindi natin kita yung taas ng falls, baka biglang lumaki. Since ganito nga yung situation, we decided na magstay muna sa isang cafe. Around 4 PM nang pumunta kami sa area kung saan kami pipick upin ng mga habal riders. By the way, aakyat nga pala tayo ngayon sa Roti Peaks. Medyo mahaba nga din yung biyahe na to. And we started off dito sa may main road. Maya-maya pa, pumasok na kami sa area ng mga plantations. And rough road na dito, knowing na umulan, medyo maputik talaga. Meron nga ding tulay na dadaanan. And mind you guys, sobrang tarik ng mga inaakyat dito. Also, di ko in-expect na zero visibility pala dun sa taas.
And maybe one reason is dahil umulan nga. Tignan nyo naman kung gaano kalabo yung visibility nung nandito kami. Take note na bangin yung gilid niyan. And rough road yung dinadaanan namin. And pagdating nga sa taas, feeling ko nasa Encantadia na kami. Sana nga kami masyado makita kanina, ma'am. Paakyat. Pero tignan nyo naman kung gaano kaganda dito sa Roty Peaks. Bungad pa lang, ganito na yung nakikita namin. Tinry ko nga agad yung famous nila na duyan. And tignan nyo naman yung sea of clouds na yan. Kinagabihan, nag-clear nga yung langit and kita yung mga city lights sa baba. Dito na nga din kami nagpaluto ng dinner. Kinabukasan, maaga nga kami gumising para sa sunrise. Pakinggan nyo na lang kung gaano ka-peaceful dito. May trust issues na ako kay Kuya Ethan. Loob na ilang araw na dito. Oo. By the way, may specified time sila kung anong oras lang pwedeng umakyat yung mga day tour. And since nag-overnight kami, exclusive muna sa amin yung area. Also, wala nga palang kuryente dito. Though meron silang mga solar lights and may charging station for a fee. Maya-maya pa nga umakyat na kami dito sa may taas. Dito nga makikita yung famous nila na CR. Mapapasigaw ka talaga ng success dito. By the way, bawal sa masailan ang CR dito. And ganito nga pala yung itsura sa loob. May mga nilagay din silang view deck kung saan pwede ding magpa-picture. Pagbalik nga, tinry ko ulit yung swing nila. And mas maganda pa nga yung view dito since maliwanag na. Ito nga pala yung itsura ng CR dito. As you can see, medyo butas-butas yung pader niya. By the way, may free breakfast nga pala yung accommodation dito. And yung mga naghatid nga din sa amin yung sumundo pabalik. Pagbaba nga namin, clearing na. Kaya naman, mas kitang-kita na namin yung view sa paligid. And ito nga yung dinaanan namin nung mapag pa.
Nagpa-picture pa nga din kami dito sa bridge bago dumiretso sa drop-off point. Ganito nga pala katarik and karap yung mga dinadaanan. Since na-miss nga namin yung Cedar Falls, nag-side trip agad kami dito sa isa pang falls beside the road lang. And good thing is free entrance naman dito. Ganda din. Nagpicture lang kami and bumiyahe na papuntang Dahilayan. Medyo malayo pa din kasi ang biyahe mula dito papuntang Dahilayan. Around 1 PM na nga din kami nakarating dito and kumain na din kami bago dumiretso. Ito nga yung mga package dito sa Dahilayan. And as advice, inuna na nga namin yung zipline since medyo kumukulimlim and pinagbabawalan daw nila kapag kumikidlat. Kaway tare. Instructions Oh, last kaway. Hindi lang ang legs, what gagalaw. Ang arms, after here, kailangan nakaspread to minimize your speed. So kung mag-video, naka-video ang other arm, spread the other arm. Pwede man cellphone. Pwede, kaya naman. Teka lang, hugutin ko lang. Then pag malapit na kayong mag-land, close ang arms, and dapat nakayuko na kayo ha. Then alalay sa glasses ha, pag kayuko ha. nga pala. And don't forget to smile. Picture after hanging bridge. Tingin kayo sa landing area, andun ang photographer, okay? Okay po. Clear landing. By the way, this zipline is the Asia's longest dual Take off, zipline. 1 and 2. Tinry pa nga din namin yung iba pa nilang zipline. And may mga part nga na kailangan maglakad and mag-shuttle. Ikot sa may bundok. Doon ka sa harap pala. Ayun ang picture naman. Tinry na nga din namin tong Razorback. And during this time nga, umulan na kaya medyo basa na yung paligid. Ayun na ako, boss! Medyo maiksi nga lang din tong track kaya may option sila na 2 beses kayong magta-try. Sikat nga din yung giant swing dito. Though hindi ko na siya tinry since hindi ako brave nung time na to. Kaya dito na lang kami sa zip cart. Log cart sana yung gusto naming itry kaso doon pala siya sa kabila. Magkahiwalay kasi si Dahilayan Adventure Park and si Dahilayan Forest Park. After dito, tumulak na kami papunta ng CDO. Ilang oras na biyahe pa nga ulit to. Kaya naman, gabi na rin nang makarating kami sa CDO. Also, hindi na nga din kami nakadaan sa pineapple plantation since maulan na talaga. And weathering is not weathering na talaga nung time na to. Kaya dumiretso na kami dito sa Lone Wolf. Isa nga ito sa sikat na cafe dito sa CDO. Sumikat nga to since mukhang sari-sari store yung harap niya. And papasok ka pa sa may closet bago makarating sa mismong cafe. May pagka-Harry Potter nga yung team dito. For dinner, pumunta nga kami dito sa night market. Dito na din kami iniwan ni Kuya Ison, ang guide namin. Kuya, isang parang ano naiiyak ka pa nung Siya yung na-attach eh. Oo. Kinabukasan, nag-book naman kami ng whitewater rafting. By the way, last day na namin to sa Northern Mindanao. Kaya naman, dala na din namin yung gamit namin. Minute nga kami sa may Divisoria, kung saan kami pinick up ng jeep papunta dito sa jump-off point. By the way, bugsay nga pala yung kinuha namin. This activity is a team effort activity.
May mga times na pinapababa kami sa boat para magbasa. Since mainit yung katawan and mainit din yung vest. Also, may mga challenge sila sa activity na to. May mga wildlife nga din na makikita along the way, and ito nga yung isa sa mga rapids na dinaanan namin. Madami-dami nga din kaming rapids na dinaanan. And bawat isang rapids, iba't iba ng style. May kasama nga din pala kaming dalawang maliit na boat for safety and for picture na din. Pero since magagaling yung guides namin, never naman tumaob yung boat namin. For lunch, dito nga kami kumain sa Kusina Higala. This is one of the famous restos dito sa CDO, offering their own versions of local dishes around the Philippines. Ito nga yung ilan sa mga in-order namin. Burnt coconut. Sobrang aesthetic nga din ng lugar and pati yung CR nila mukhang museum. Also, we got a free dessert from Bugsay, yung sa whitewater rafting. Bago nga kami dumiretso sa airport, nag-ikot pa kami dito sa CDO. We tried to ride their local tricycle, Pwede ka magdala ng kasama sa loob. went to church, and visit some museum. After that, nag-book na kami ng Grab papuntang airport. Overall, Northern Mindanao is one for the books. From feeling and seeing the terror of the past, seeing the ruins of yesterday, seeing the memories of yesterday, smelling the fresh air from their breathtaking views, trying different delicacies, seeing their beautiful beaches, name it, they have it. Definitely a place to visit in the Philippines. Thank you for watching and see you on our next trip.